Mananatili ang December 31 deadline ng consolidation o pagsasama-sama ng mga public utility vehicles, PUV operators. Ito ang paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na sinalubong ng galit ng grupong Piston. At ito ang ginawang dahilan para daw po ituloy ang 2 araw nilang tigil pasada na magsisimula bukas. Maging si Senator Grace po ay pumalag at umapila sa Pangulo na repasuhing muli ang PUV Modernization Program dahil kulang daw po ito ng safety net para sa mga drivers at operators na magpapasan ng bigat ng deadline consolidation. Ngunit ayon sa Pangulong Marcos, hindi maaaring hayaan ng gobyerno. Ano raw? Hindi maaaring hayaan ng gobyerno ang minorya na magdulot ng karagdagang pagkaantala at makaapekto sa iba't ibang sektor at sa publiko. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ay. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang paghahanda para sa pagpapalit ng taon? 18 days na lang. 18 days na lang pala, ano? Oo, 18 days na lang at 2024 na. Grabe. Bilis, ano talaga naman. Grabe. Kaya naman, ubod ng traffic. Kahit na anong oras ngayon, kumbatsero. Lalo na dyan sa EDSA, napadaan ako kahapon ng mga bandang Anong oras? mga alas 5. 5 o'clock. Alas 5. Ay talaga namang bumper to bumper. Aba. Talaga. Kabagays. Kuwan yun, Kabagays. Southbound yun, ha? Di ba karaniwan kapag hapon na, medyo gabi luluwag na, ng konti dapat yan. paluwag na yung southbound. Hindi. Kung gaano kasikip ang northbound, ganon din kasikip ang southbound. Wala na talaga. At meron pa ring dumadaan sa bus lane na mga hindi dapat dadaan. Ang Talaga bihirang naman. patisyon. No? Yung pala akong batsero, ay yayaman din lahat nabanggit mo yung bus lane. Pwede kayang sundin yung ipinapanukala ng isang magaling na pantas. Isang pantas. Isang pantas na tumutugon sa pangalang Arnold Balita. Sabi niya, bakit hindi maglagay ng window period din sa bus lane? Ano ibig sabihin ng Na window period? window period. Yung window period naman na yun, doon pwedeng dumaan ang ilang mga motorista sa bus lane. Mata-traffic na yung mga bus na dumadaan doon pag pinayagan yun. Basta window period. Yung window, yung ibig sabihin may oras na walang masyadong bus. Wala. Meron bang oras na walang masyadong bus? Ano lang yan eh. Kumbaga carousel lang yan eh. Ikot lang sila ng ikot. Kaya dapat uninterrupted talaga yan eh. Lagi bang may bus dyan? Tuwing dadaan ako, lagi akong nakakita. Madalas, may tinitigilan silang medyo nagiging pila pa nga ng mga bus eh. Mga bus. O yung ilang mga babaan at sasakayan nila.
Iba-ibang lugar, Ibang kumbatsero, lugar, na mga babaan at Kaya sakayan siguro nila. naisip ni Kuya Arnold dito, Oo. sapagkat sawan-sawa na siya sa katatakam. Nakapagtatakam naman talaga. Oo, Lalo pat makikita mong nakalusot. Oo, may nakakalusot. Nakalusot at walang huli yung daan. Samantalang ikaw talaga namang matinding pagtitimpi ang ginagawa mo sa traffic. Kala ko ba kung batsero ay ako na yan, nakatutok 24 oras. ang MMDA dyan. Yun na nga din ang akala ko. Mukhang ang dami pa rin. Siguro hindi naman nila mabantayan ang gusto yan kapag mahaba. Ang dapat lang siguro dyan, ang bantayan yung mga lugar na walang barrier. Yun. Yung guhit lang, kumbatsero. Kaya nun, di ba, tinatanong ko kay chairman, doon ba sa walang barrier, pwede? Yung guhit lang. Baka naman pwede natin mapag-usapan yan. Hindi raw Pwede ba tayo magkape? Hindi raw Nako. Talaga, pasensyahan na lang tayo ngayon at pahabaan na lang ng pasensya. Ngayong sobrang traffic ang nararanasan natin. Talagang kailangan ka maglaan ng magpataan ka ng mga 2 oras. Kung ikaw ay may lakad o may appointment. Pero kung ikaw ay tulad ni Big Time Bernard na sanay na pinaghihintay ang kausap. Kapag naman yung kausap mo ay matyaga at siya yung may kailangan, maghihintay yun. Maghihintay, siyempre. Pero kung ikaw yung may kailangan at ang kausap mo ay nandun na sa lugar, Naku po, maiihi ka sa salawal. talaga Habang naman, nagmamadali ka. Panginoon ko. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos por Dos. May napag-usapan nung kailan ba yung kahapon, may napag-usapan kumbatsero tungkol do sa isang panukala na si Senator Sani Angara daw pala, yung Tatak Pinoy. Oo. Priority yung mga Pinoy. Si Senator Angara nilagnat daw yata sa sobrang pagod sa Hindi ba kabibilang ng budget nung kumaga sa yung ipinasa nilang budget. Yung Bicam lang kumbatsero hindi ba? Oo. Nung marinig ko yung kwento at yung pala'y certified as urgent din ng Pangulong Bongbong Marcos, yun yung panukalang Tatak Pinoy. At ang sa isang medyo vague na pagpapaliwanag yun daw magtutulungan ang gobyerno at ang private sector para mapaganda, mapabuti ang mga negosyo dito sa Pilipinas. Yun ho parang yung driver. kasi motherhood statement kasi yung mga ganong pahayag. Kahit na doon sa mga binabasa ko, ano ba yung Tatak Pinoy na rin? Yun lang paliwanag ni Secretary Amena Pangandaman. Ang napakasipag. Oo, napakasipag. At simpleng-simple lang. Simple. Halimbawa lang, isang ahensya ng gobyerno, kutakot-takot ang binibiling supply niyan. Ba't kukuha ka pa sa China? Galing. Tama. Doon pa lang, di ba? Halimbawa, sa papel na lang. Sa papel na lang. Bakit i-import... mura. Totoo, mura. Pero yung diferensyang kamurahan na yun, ipagpapalit mo ba yun sa pagtangkilik sa sariling produkto ng Pilipinas? Tama. Tama ka dyan. Yun lang, papel pa lang yun, kumbatsero. Paano pa ilapis? Tinan mo na, lapis. Napakarami niyan, kumbatsero. Uniforme. Tama. Uniforme ng mga sapatos. Ito, gobyerno pa lang ang pinag-uusapan natin. Opisina ng mga ahensya ng gobyerno. Kapag ang lahat ng opisina ng gobyerno ay tatangkilikin ang sariling atin, yung ito ano tawag doon, Tatak Pinoy. Pero meron na dating yung tawag, Filipino first. Filipino first, diba? Policy. Kung ang gobyerno mismo ang mangungunang magpatupad niyan, susunod ang lahat. Saka kumbatsero, diba? hindi ba tandaan natin, ang mga taga-gobyerno, doon na lang sa nabanggit mo, uniforme. Gaano kadaming empleyado ng gobyerno ang nangangailangan ng uniforme? At diba? Sino ba ang
nagpapasweldo sa mga empleyado ng gobyerno. Oh, di ba? Di gobyerno. Gobyerno. Gastos Di ba? din ng gobyerno. Gastos ng gobyerno. Pero kung ikaw ay gagawa ng tahian o gawaan ng tela, tapos tahian ng uniforme, Job generation pa yan. Kutakot-takot na trabaho yan. Sa uniforme pa lang ng mga sundalo. Alam mo ba kung magkano ang budget ng AFP para lang sa kanilang lang uniforme? Magkano? Bilyon! Grabe. Bilyon, kumbatsero. Tingnan mo na lang sa dami ng mga sundalo na yan. Tama. Pero yun ba, inaangkat pa ba nila sa ibang bansa yun? Mukhang yun ang nangyayari, kumbatsero. Malungkot nga yan. Sa China? China. Ay, sus Maria. Yun, malay natin kung yung uniforme nila may ano na. May naka-embed na spy may bugging device na nakakabit. Oo nga. Di ba? Yun, napakagandang idea ho yun. Pero siyempre, yun nga yung sinasabi natin, makita muna natin sa gobyerno, para sumunod ang lahat. Isipin nyo yun sa uniforme pa lang, sa tela pa lang, kutakot-takot na trabaho na ang lilikain yan dito sa atin. Lalo pa pag na-improve mo yung quality mo ng iyong produkto. Saka, alam mo kung Bachero, nung isang beses kami nakausap ako dyan sa number 88 Visayas Avenue, sa Katunyings. Sabi niya, dapat nga bigyan ng premium yung mga ito binanggit mo mga non-food items yan. Bawa sa Katunying, sabi niya. Kapag ka ang itinitinda mo dito ay pag ipagmamalaki mo ito ay 100% locally sourced. Filipino. Bigas. Ayan, ang bigas po namin dito galing Nueva Ecija. Tapos sasabihin mo, may kape ho kami dito, kapeng gawa sa bigas. Gawa sa bigas. Meron diba? din. Nasunog po kasi yung nagsasaing po kasi. Yung nagsasaing po kasi itinuloy na sa kape. Nakalimutan po kasi yung sinasaing. Ginawa ng kape. Ginawa na pong kape. Kung yung kumbachero, dapat daw pagka ganun, may premium na ibinibigay ang gobyerno doon. Yun ang dapat. Dapat doon na susunod yun. Sabihin, ito, puro locally sourced to. Dapat may tax rebate to. O kaya may tax refund to. O kung ano man, incentive. Dahil tinatangkilik ang produkto ng kanyang kababayan. Ayan. Yun nga yung mga ganun. Dapat yun makasama doon sa isang bill na yan. Na ipinasa na pala yan ng Senado. Na yan, di ba? Ipinasa na rin ng Kongreso. Mukhang, ewan ko kung hindi pa yata napirmahan. Hindi pa napirmahan. Mukhang naipasa pa lang, parang nito lang, mga nakaraang linggo lang ng House. At saka ng Senate. Maipasa ka agad at pero maintindihan kaagad, maging laman kaagad, kumbatsero, yung hindi yung magtutulungan ang gobyerno at ang private sector para mapaganda ang negosyo. Naku po, inang, wala na ho yan, wala nang dating yan. Wala nang dating sa bayan yan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Ang kailangan natin puspusan at totohanang implementasyon. Ayan, pagpapatupad. Yan lang, yung problema lang natin sa busway na yan Dahil lang yan sa enforcement, sa implementation. Sino ba kausap natin kahapon, kumbachero? Si Congressman Romy Acop. Diba? May binanggit siya na totoo yung sinabi niya. Ba't pagdating sa ibang bansa, ang mga Pilipino sumusunod? Bakit? Bakit? Kayo po, ng mga nakaranas yan. Dito lang, pag napunta ng Subic, dati, kumbachero, nung mahigpit pang, may maayos pang sistema ron. Parang wala na rin yung chairman lang din dun mukhang wala rin ayos di ba? Dati pag napupunta sa isang lugar na mahigpit ang pagpapatupad ng batas trapiko, sunod lahat. Pero pag nadating dito sa Metro Manila, balasubas ulit na driver. Diba? Kasi nga, alam niya makakalusot siya dito Alam niya makakalusot at alam niyang walang manghuhuli at nakikita rin niya sa iba, ginagawa niyo gagawin ko rin yan. Totoo yun. Totoo, kumbachero. Kaya kapag naging totohanan ng pagpapatupad ng batas dito, ngayon may tinatawag na clearing operation ng MMDA. Yung clearing operation. Clearing operation sa mga tawag nila dyan, yung mga mabuhay lanes. Nung panahon ni Sen Ospending Bong Nibriha. Ano nga pala balita ro? Hindi na ba ibabalik si Colonel Bong? Yung pa namang kababag niya ang na-appoint dyan. Ang ganun ba? Kababag niya ba yun? Si Gabgo. Ganun ba? Ang pangit pakinggan pala nung Gabgo?
Oo. Pagka so nagkabiglaan Sino bang bagong happy nung task force dyan? Si Gabgo? Ang pangit pakinggan pala. Parang baka pwede palitan nyo na yung pangalan nyo. Yun, di ba? Pagka clearing ngayon, maya-maya lang, pag alis doon, balik na naman. Ganun ang nangyayari. Kasi, may nagpapatupad. Halimbawa, MMDA, nagpapatupad, nando doon. Pero pag talikod, yung mga taga-barangay, sila mismo kasi sa barangay, yung barangay chairman mismo, sila yung tatlo-tatlo sasakyang nakahambalang sa kalsada, ay anak ng bakal. Sila mismo. Sila mismo ang lumalabag sa batas. Nako po, inang, talaga naman. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Beno! Magandang umaga pala tapos na kaya yung pag-diet ni na Dr. Lorraine Badoy tapos na. At ka Eric Celis. Tapos na at sila'y pinalaya na ng Kongreso on humanitarian reasons. Walang anumang dahilan daw basta dahil alang-alang lamang sa diwa ng Kapaskuhan. Iba talaga to si Congressman Gas Tambunting. Maaasahan talaga. Kaya kung meron po kayo maisasanla dyan, tandaan po nyo, tambunting. Maaasahan kahit kailan. Tambunting. Oo, talaga. Ang inyong papel di ahensya, hawakan nyo lang, ipapalit namin ng cash yan. Ayan. At yan daw, kanila daw pong desisyon na yan ay dumaan sa kanilang masusing pagkilatis at pagtingin at pagsusuri sa kalidad. Parang alahas lang din yan. Sa kalidad at integridad ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero tuloy pa rin may petition sa Husgado, di ba? Oo. Malalaman natin yan. Baka sabihin ng Supreme Court yan, moot in academic na. Cute and epidemic na to. Epidemic na to. Pinalaya na Pero maganda sana may desisyon ng Korte Suprema dun tungkol sa sa kapangyarihan ng Kongreso sa contempt. May inilatag ng desisyon ng Supreme Court dati dyan Pangalawa, kumbatsero, dun sa Sotolo. Doon sa Sotolo. Who is covered by this law? Maganda sana, kapag kasi tinatanong natin kay Congressman Acop at kay Congressman Tambunting dati, sino mag-a-accredit ng media? Kung ang nakalagay sa Sotolo accredited. Kailangan ba government agency yan? Kapag government agency yan, ang problema naman, yung control naman ng gobyerno sa media. Tama. Parang magkakaroon ng ganun. Ang nagiging paniniwala ng iba dyan, accreditation ng organisasyon sa loob ng mismo ng among the media. Kaya nga tayo may KBP. Kaya nga merong KBP. Sa print ba? Noong dati merong PPI yung Philippine Press Institute. Ayun, mga ganun. Kaya lang hindi naman lalo ngayon titigas ng ulo nating mga media. Yung National Press Club siguro isa. Yung ibang mga taga-media, anong National Press Club? Kwan lang yan Samahan lang ng mga nag-good time yan Di ba may mga ganun Di ba pagka napag-usap ka sa ibang media, pare, boboto ko ba sa Press Club? Hindi nga ako miyembro niyan Ba't di ka nag-member? Samahan lang ng mga kwan yan iinuman lang yan gabi-gabi. Yun na nga. Dapat magkaroon ng linaw kung ano talaga ang nilalaman niyang Sotolo na yan at ano ang cover niyan. Sino ang cover niyan? Beno! Ang tunggak na oras, 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday the 13th. Abo, 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos nagsilbing Santa Claus. Mga empleyado ng gobyerno tatanggap ng 20,000 gratuity pay. Molino Daang Hari flyover binuksan na sa mga motorista. Kaso ng COVID-19 sa bansa tumaas ng 36%. Immigration lookout order laban kay Pastor Kibuloy hinirit ng isang senador. Scammer na nagpakilalang si DILG Secretary Abalos arestado sa Pangasinan. Malaki ba muscle niyan? Kung hindi malaki muscle niyan, hindi siya Abalos yan. Naarestong suspect sa Victory Liner murder sa Nueva Ecija, kumanta na. Anak na babaeng ng biktima itinurong utak sa krimen. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nagmistulang Santa Claus si Pangulong Bongbong Marcos makarang aprobahan ito ang pagbibigay ng Service Recognition Incentive sa mga empleyado ng gobyerno. Simula sa 15 ng Disyembre, yan ho ay sa Biyernes, makatatanggap na ng one time big time. One-time grant na 20,000 pesos ang bawat empleyado sa executive branch, habang 5,000 pesos naman sa lahat ng mga kwalipikadong empleyado sa ilalim ng contract of service o job order. Ayun. So 20,000 kapag regular, kapag contractual o job order ay 5,000. Ayun. Kabilang sa mga kwalipikadong makatanggap ng service incentive na ito ay ang mga civilian personnel ng national government agencies, saklaw ang nasa state universities, government-owned and controlled corporation, regular man o contractual o casual employees o mga miyembro ng AFP, PNP, BFP at BJMP. Pasok din sa grant ang mga tauhan ng Bucor, Philippine Coast Guard, National Mapping and Resource Information Authority, mga empleyado ng Kongreso. So hindi lang pala hindi lang pala executive ito. Hindi lang. Pati ang nasa lahat legislative, pati sa judiciary. Lahat. Aba. Local government. Hindi kasama. Hindi kasama kumbatsero, hindi binanggit. Ang kasama lang pa ay ombudsman at mga constitutional officers. Ayos. Thank you. 6:28 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, Bicolano, matana ka mo, gising na. Matapos ang mahigit kalahating dekada, magagamit na ng mga motorista ang flyover sa Molino, Bacoor City, nakilala sa tawag na Great Wall of Bacoor. Ganon. Ang tagal kasing ginagawa Great Wall of Bacoor. Nagpa-blessing ang city government sa Molino Daang Hari flyover na dinaluhan nina Mayor Strike Revilla, Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla at DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Nagsimula ang proyekto noong 2017 at pinusiging matapos ngayong taon sa tulong ng SM Group of Companies.
Tumaas ng 36%, katumbas ng 260 na pong arawang kaso ang COVID-19 sa bansa nitong nakalipas na linggo. Ayon sa Department of Health, kabuang 1,821 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala mula December 5 hanggang 11 mula sa dating 1,340. Ayan, nako. Kaya face mask ulit. Ingat. Oo. 36% ang itinaas ng COVID cases. Pero ang kati sa ilong nung face mask na nabili ko. Napahinga ko nung nag-face mask ako. Baka made in China. Palagay ko. Lahat naman eh. Lahat na yata ngayon eh. China made Lahat na. Pati nga yung sapatos na galing daw sa US. Oo. Pinasalubong nung isang kakilala ko. Oo. Aba, made in China din. Ako. Nagaling ng US yun ha. Oo. Ang bihirang pati. So, ala talaga. Ang mundo ay China. Alas 6:30 na umaga, lahat yan po ha. Sabay ganun. Achi, ayan, Mr. Jelom Tang, mga kabayan kong Filipino-Chinese, huwag kayong magagalit dun sa China. Yung mga Chinese, huwag kayong magagalit. Yung mga ginagawa nila ngayon, ang medyo hindi kagandahan. Kasi sabihin nyo, may nasa lubong kayong Chinese-Filipino. Aawayin nyo. Hindi po ganun. Huwag po ganun. Pilipino yun. Pilipino na yun. 6:31, humirit si Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na naharap sa aligasyon ng human trafficking at child sexual abuse. Ang panawagan ay ginawa ni Senator Ontiveros isang araw matapos maghain ng resolusyon para imbestigahan ang umunay paglabag sa human trafficking at pang-abusong sexual sa mga bata at kababaihan ni Pastor Kibuloy at iba pang leader ng kanilang religious organization. May pending case ba? May naka-file bang kaso laban kay Pastor Kibuloy dito? Dito sa Pilipinas parang wala akong alam. Dapat ano din diyan eh. Kasi hindi naman pwedeng may nagsalita lang na isa o dalawa o tatlo. Harangin sa immigration 'yan. Hindi pwedeng ganoon eh. Dapat may basis. Kung may kaso siguro pwedeng at husgado ang pwedeng mag-utos noon. Nang magpalabas ng hold departure order o ano tawag nila? Watch list. Ilagay sa watch list. Yes. Samantala, naaresto ang lalaking nagpanggap na si DILG Secretary Benhur Abalos at ginaya rin ang boses. Ganon? Paano ba ang boses? Para makapang-scam. Siguro pinag-aralan niya kung paano magsalita. Ayan, si Secretary. Siya pala nag-present. Talaga mismo eh. Iniharap ni Secretary Abalos sa media ang suspect na tumawag sa 4 na opisyal ng gobyerno, kabilang ang ilang gobernador at mayor at nagpakilalang si Abalos upang manghingi ng pera. Hello, Governor. Parang kabos ko, tatay. Tatay yata yan, kumasyero. Si Chairman Ben Abalos yan si Mayor. Hello, Ben Sberger. Sinabi ni Secretary na ginagaya din ng impostor ang boses ng kanyang Chief of Staff na si Larry Abalos, kaya marami na itong naloko. Nako. Kakilala kayo. Para kami nga, hindi namin kilala Chief of Staff niyo. Batay sa report, nagawang makapang-scam ng suspect nang umaabot sa 150,000 mula sa mga nabiktima nito. Itinuro ng naarestong gunman sa pagpatay sa 2 pasahero ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija ang mismong anak ng babaeng biktima bilang mastermind sa krimen. Kumpirmado pala yun, Sa extrajudicial confession ni Alan De Los Santos, isa sa 2 suspect na batid na Setyembre pa pinagplanuhan ng pagpatay kina Gloria Atiliano at live-in partner nitong si Arman Bautista. Sinabi ni De Los Santos na binigyan siya ng paunang bayad na 60,000 ni Charlito Atiliano, anak ng biktimang babae, upang isagawa ang krimen. Ayon sa PNP, ang pagsasampa ng biktima ng kasong carnapping at robbery sa kanyang anak ang motibo ng mastermind sa krimen. Ayun, nako. Antindi, Anak ang nagpapatay sa ina. Grabe yun.
Susunod! Tito Bo! Kanina ay sanglaan ang pinag-uusapan natin. Ngayon, yung may kakayahang magsanla, makakausap natin. Ay, talaga. Merong maganda barilo niyan. Maganda ang relo Maganda nitong relo niyan. makakausap natin. Nung araw nung magkakasama kami sa makakausap natin, sabi ko, pang senador to. Oo. Matindi kung magsalita yan. Maganda, hindi. Saka hahanga ka dito sa makakausap natin. Mabait pa. Mabait. Malambing pa. At ang pinaka-importante bigatin. Sabi maganda relo. Maganda relo. Kaya nga nung papasa kay Congressman Gas Tambunting. Pagka sinuri ni Congressman yan, pwede isang na ito. Pagka sabi ko ang magandang slogan nitong kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Kaya oras na. Ayun. Sino ito? Sino itong makakausap natin na siguradong hindi tatanggihan sa anumang sanlaan? Talaga. Sa pagbabalik ng ACS Balita. alas 6:35 ang ating oras. Ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras. Nasa linya natin ang abogado ng SMNI, legal counsel ng SMNI. Kung hindi ngayon, kailan? Ayan. Oras na! Ayan. Rolex Suplico sa Senado. Ayun! Attorney Rolex Suplico, magandang morning! Ska Jerry at si Katunying po ito. Mayong aga, Jerry. Mayong aga, Anthony. Kumusta, Kong? Long time no see. Oo nga nandito ako sa Iloilo. Isa lang naalala ko, yung pinakain niyo ako sa isang salo-salo dyan sa harapan ng stasyon ng araw. Kumusta po? Kumusta po, Kong? Kumusta po ang... kayo ba'y abogado ng SMNI at the same time, abogado rin ni Lorraine at Doc Lorraine at ka-Eric? Ganito po, no? Ako po yung abogado ng SMNI, kasama po si Attorney Mark Tolentino. Si Lorraine po, Badoy, at saka si Eric Celis, doon na lang kami kinuha kasi wala na pong ibang abogado doon. Nangyari po yan second day ng hearing. Sa second day na, oo. Sa first day of hearing, wala po silang abogado. In fact, kinukuha nila kami, pinipigil po ng committee. Doon sa first hearing. So hindi nila... Sa first hearing, pinalipat po namin sila para umupo sa tabi namin so we could give them legal advice. Hindi po pinayagan yan. Okay. Sila po sabi na kukunin nila kami, hindi rin pinayagan yan. Okay, pero si Pastor Kibuloy ay kliyente rin ninyo? Nire-represent din ninyo? Hindi po. Hindi po. So, may abogado kahapon na pumunta, hindi ko maalala yung pangalan, umalis din. Siya po, abogada po, no, babae, galing pa siya ng Davao. Siya po ay nag-enter ng appearance at siya po ay nagsabi na abogado siya ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Unahin natin yung pinalaya na sina Miss Lorraine tsaka si ka Eric. Ano pong masasabi niyo doon, lalo pat may naka-file pang petition sa Supreme Court? Alam niyo po yung petition sa Korte Suprema, iba rin yung abogado ang nag-prepare at naghain noon. Si Attorney Harry Roque ang nag-prepare noon. Siya rin nag-file. So ang mangyayari po, maging mooted na itong petition for certiorari and habeas corpus kasi pinalaya na sila. At nabasa ko kagabi kasi
lumuwas ako ng probinsya eh. So hindi ako nakasama doon sa meeting nung sinundo nila si Lorraine at saka si Eric doon po sa Kamara. Nabasa ko lang po, pinalaya po sila without any conditions. Tama po. So, For humanitarian pinag-usapan consideration po sa lang. committee nung nandoon pa ako ay Christmas for law. O sa madaling salita po, yung bakasyon sa Christmas for humanitarian reasons. Dito po, pinalaya sila again for humanitarian reasons na wala naman pong kondisyon. Tama po. Ano po ang nakita niyong dahilan para po gawin ito ng Kongreso bagamat ang nakasulat sa papel for humanitarian consideration or reason? Well, ito po ito lang yung pong aking pakiramdam, no? Kasi baka pag nag-resume yung committee ng hearing ng Committee on Legislative Franchises, baka tawagin pansin ang sinasabi ko dito eh. Opo. Congressman naman kayo May ganun po, dati halimbawa po nag-post ng Facebook image itong si Attorney Mark Tolentino. Sinabi yan na pumasok daw siya doon kasama yung dalawa, kumuha siya ng selfie. Sinabi daw illegal assembly o illegal hearing. Alam mo, pinapabura sa kanya yung word na illegal. Nag-object ako doon hindi ako pinansin, no? Hindi naman yun. In fact, ang sabi pa nga ng isang kongresista, hindi ko lang pangalanan, kaibigan ko rin eh. Pag baka sakaling bigyan po ng Christmas for law itong dalawa, dapat po hindi sila magsalita tungkol against sa committee at hindi rin sila magsalita against sa Kongreso. Para sa akin, ito po ay panunupil, ha? Maganda yung pagkakaganon nyo. Busal yun, ha? Hindi ko na sabihin yung mga pangalan, ha? Ito yung pakiramdam ko. Bakit patawag naman tayo? Sabihan tayo na mali ang sinabi natin, yung party list representative, ano pangalan ng Ombachero? Yung abang lingkod, yun yung mainit eh. Sabihin nyo na. Sabihin nyo na. Paduano. Siya yun, ano? Kaibigan ko rin. Hindi, kaya natin tama naman bigyan din nyo yun, Congressman. Kasi, kung halimbawa at pinalaya nga na may kondisyon, bawal ganito, bawal ganon, pambihirang patis, talo pa nila yung husgado doon. Agree ho. At yun po ay ehemplo ng panunupil, pagbubusal. In fact, nagkita kami, nagkaroon ng suspension, naglapit sa akin. Sabi ko, Toto, bubusalan mo kami. Pero hindi naman na kineri ng committee yun eh. Opinion lang ni Congressman. Hindi. Pero nakakatakot, di ba? Nandun na tayo sa dulo eh. May mga members na nag-move ng gano'n eh. Opo. Pero so ngayon, pinalaya ng walang anumang kondisyon. Remember, third hearing ito. Sa first hearing pa naman, na-deprive na ng right to counsel. Itong dalawa. Okay. Pero dito kung pinalaya na sila at walang imposition ng anumang pagbabawal. Well, para sa akin, news yan, ha? Unconditional eh. Unconditional eh. Ako yan, ha? Kasi ang pakiramdam ko doon sa committee, talagang binubusalan kami. Hindi ka maka-explain eh. Mali-mali naman ang facts na sinasabi. Para lang mag-suit doon kung ano yung gusto. Ito pakiramdam ko po. Tapos na yung committee report eh. Nilalagyan na lang ng laman eh. Ganun naman ang style nyo dati, di ba? Hindi po. Hindi. Ito noong panahon namin, sa minority ako eh. Nung unang 3 terms ako na kongresista, first 2 terms, sa ilalim ako ni Manong Kaloy Padilla. Namatay na eh, nagpumanang na eh. Pangalawa, sa ilalim ako ni Sis Escudero. Siya pong minority leader nung araw. Hindi po. It's the job of the minority to see to it that the majority complies with all the requirements ng Constitution at proper decorum. Tama po kayo doon. Well, parang nung magsalita eh. Nung sinabi ko, Congressman, na yun naman ang style ninyo, I'm referring to Congress in general, not to you personally. Alam po natin yun, Congressman, pare-pareho naman ng iba-ibang panahon lang, pero talagang may kanya-kanyang agenda. But going back, Congressman Rolex, Attorney lang po. Okay, Attorney Rolex, sa tingin niyo ba may kinalaman sa desisyon ng Kongreso yung pong manifesto na inilabas ng mga former military officers
former PMAers, mga PMAers na humihingi ng release ng dalawa? Sa tingin ko po, may relasyon yun eh. Sa tingin ko rin po, may relasyon sa takbo ng petisyon na hinihain ni Attorney Roque. Remember po may sinabi na I think a few months back, no? Sinabi na ni Chief of Staff Browner na mayroong pag-aalma yung hanay ng hukbong sandata. Sinabi yun eh, di ba? Naalala natin po. But po yun, kinlaro po niya yun. Mukhang taken out of context po yun. Pero hindi na siya bumalik. Tumahimik na siya. Yung mga spokesperson siya lang will try to correct the statements that he made. No? Pangalawa po, so are you insisting na meron pong gano'n? Hinain na petisyon ni Harry Roque. Mukhang maganda naman eh. Mukhang magagrante. Kaya lang, be that as it may, mooted na yon. Oo, mooted na. Okay, andyan na ho yan, nakalabas na itong si Lorraine at si Ka Eric. Puntahan ho natin sa SMNI. Inapprove ipinasa ng Kongreso, yun hong resolution urging NTC to suspend operations of SMNI. Ano pong sagot ninyo doon? Ano masasabi ninyo? Well, actually po, hawak ko yung resolution. It's 1499 filed by Congresswoman Nograles. No, ito po masasabi ko dyan. No? Ibibigay ito sa NTC at magkakaroon ng hearing doon. Definitely, may due process doon. No? Now, doon po sa NTC, patas ang laban doon. Hindi ko po alam kung paano gagawin ito. Ako po NTC practitioner din ako. Telecom lawyer ako. Telecom and franchise lawyer. Bago pa ako mag-kongresista noong 1998. No? So hindi ko alam kung paano gagawin ito ng NTC. Kasi po kailangan namin bibigyan kami ng due process doon. So siyempre pag due process doon, ang presumption of regularity on our part, nandoon yun. Sila po ang mag-aatake sa amin. Now, who will present evidence against us? Hindi ko po alam. Definitely doon po, ang mga aligasyon po na sinasabi sa committee, kailangan ng pruebas yun. Kailangan ng ebidensya yun. Kailangan ng proof yun. So yung katanungan ko nga sino kaya magpipresent ng ebidensya dito? Hindi ko po alam. No? Kung attorney, ang sinasabi nyo, kailangan pang mag-hearing, dumaan pa sa deliberasyon ng NTC, kung susundin nila o hindi ang panawagan ng Kamara ng Kongreso? Opo. Kasi po ang regulatory authority sa kahanginan ay NTC. Yung po ay mayroon pong iba po yan, parang korte yan eh. Parang korte yan, mayroong hearing officer doon. Ang hearing officer tatanggap ng ebidensya kontra at pabor, at tapos i-recommend yan sa NTC, composed of commissioner and 2 deputies niya. Hindi lang ganun pero Attorney Suplico, pareho naman tayong sumusubaybay sa nangyayari sa paligid natin. Nung ABS-CBN issue, hindi ba kung ano yung gusto ng administrasyon, yun ang gagawin ng NTC kahit walang hearing? Ito po i-distinguish ko po ang kaso ng ABS-CBN sa kaso namin. Okay. Yung ABS-CBN po was caught sa gitna po ng pagpa-renew niya. So wala siya prangkisa. Kami po na-issuean ng prangkisa noong 2019, August 22 to be exact. Yun po ang Republic Act 11422. Ang ABS-CBN po, habang nag-apply siya, hindi siya inaprubahan. Dumating sa punto na nag-expire na kusa ang prangkisa niya. So, wala na po sa prangkisa at that point in time. Pag wala ka prangkisa, automatic ang provisional authority na inisyo pursuant sa prangkisa ngayon ay paso na rin. Hindi, but what I'm saying is yung pong sinasabi niyong proseso ng hearing and all, that can always be followed, but that can always be waived depending on who's in power. Iba po Ganito po explain ko Ang sa NTC po, pag nag-apply ka ng isang application, halimbawa mag-operate ka ng radio station sa isang bayan, a-apply ka. Pag magpe-present ka ng 3 testigos, yung legal capacity, financial capacity, and if you have the finances, you could buy the technology. 3 po yun. Later on, pag inaprubahan ka, bigyan ka na ng specific frequency kung merong available. Ngayon po,
pag tinanggal yon, kailangan may hearing din, may due process din. Sasabihin, nag-violate ka ng provisional authority mo. Hindi pwede pong basta-basta na lang putulin ka sa ere. Kailangan ng due process po yon. Tama po yan. Pareho tayo. Gusto natin yun naman ang dapat na sundin. Pero ang sinasabi nyo, kung magkakaroon ng due process, kailangan mag-present ng ebidensya. Ang sinasabi nyo, walang magpe-present ng ebidensya against SMNI? Well, ang sinasabi po natin ganito, ang congressman po bawal mag-practice eh. Sa ilalim ng ating saligang batas, hindi pwede mag-practice ang kongresista. So ipapadala nila papadala nila sa NTC itong resolution nila. Ang NTC po, hahagilap pa ng ebidensya eh. Hindi, ang mangyayari siguro, kayo ang pasasagutin. Kayo ang pasasagutin based dyan sa, kumbaga parang charge sheet ng Kongreso. Opo. At kami po, may karapatan kami i-contest yan. May karapatan kami magpresenta ng ebidensya in our favor against the evidence presented by whoever. Kasi bago pa ito, hindi ko alam kung paano patakbuhin ito eh. Whoever will present evidence against us. So last question na lang po, Attorney Rolex. Kayo po ba'y naniniwala na this is just a legal thing or this is a political issue altogether? Sabi po, siyam na taon din ako sa Kamara, no? Alam ko naman ang takbo doon, no? Sa tingin ko po, ito ay connected dito sa away sa pagka-presidente sa 2028. Maaga pa inumpisahan eh. Yung tingin ko po kami po ay maliit lamang na daga. May elepante nag-uumpugan eh. Sino ho yun? Sino ho yun? Maglalaban na yun sa pagka-presidente? Well, alam naman natin po no na mayroon tayong vice presidente na ang pangalan ay Sara Duterte. At ang tataya ay dating presidente ng Republika. Naglalaban sila dito sa speaker ng Kamara. So, 1 + 1 = 2. So ang sinasabi ninyo, itong nangyayaring kung tinatawag ninyo itong harassment sa SMNI ay connected sa away ni na VP Sara at Speaker Romualdez. Jerry, ang harassment na salita, ikaw nagamit na hindi ako. Baka mamaya patawag ako ng committee. Marami nanonood sa atin na kongresista eh. Baka mamaya, isalan ako dito eh. Well, itong tingin ko po, no? Itong tingin ko, kasi ito yung feeling ko. Sabihin ko na lang feeling kasi wala naman magkasabi sa akin kung ano yung feeling ko eh, di ba? Pag nag-appear tayo sa committee, sasabihin ko, ito yung feeling ko. Ang feeling ko po, nasasabit kami dito dahil sa away pamulitika para sa 2028. Definitely, ang question po, sino bang papalit kay BBM? Yan ang pinag-aawayan ngayon. Malayo pa yon pero maaga nag-umpisa. Okay. Kong Rolex, Attorney Rolex. Thank you. Salamat. Mayong aga po. Pwede na natin dalhin sa sanglaan yan. Thank you. Maraming salamat sa inyong duha. Madaming ugig na salamat. Thank you. Attorney Rolex Suplico ng SMNI. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. So gano'n ang mangyayari doon na kumbatsero pala sa pagkakaintindi natin sa sinabi ni Attorney Rolex Suplico, kailangan pang mag-hearing ang NTC. Sino ba Yuel? May nakakausap tayo dati sa NTC May sumasagot dati diyan Ba't ba ngayon
Si Kuan ang Wala sumasagot nang sa atin dyan at napakadaling ka si Ed Cabarios. Oo. Andiyan Diba? pa ba siya? Parang retired na eh. Ako, sayang. Oo. Pero dapat lang din mag-retire si Mr. Cabarios yan. Tagal na niya dyan eh. Mula yata Baka nang mula ma-invento nung ang na-invento NTC. yung NTC. Siya na nandyan. Dapat lang din mag-enjoy sa yan ang kanyang retirement. Ang problema dyan, kumbachero, kailangan na makarinig tayo ng paliwanag sa NTC sa process. Kasi ang sasabihin ni Congressman Rolex Suplico, yung papabor sa kanya sa kanila syempre. dahil abogado siya. Siya actually, kung magkakaroon ng hearing sa NTC, baka nga siya pa representative ng SMNI dun eh. Malamang, ganun ang mangyayari. At ang nakikita ko dyan, pasasagutin na lang sila. Base sa, kasi hindi, yung urging na kataga, na ginamit ng kamera. That's the subtle way of saying it. Kwan yun eh. Dahil nga sa ang NTC ay nasa ibang sangay ng gobyerno. Pero ang dating nun ay utos yun. Kaya nga sabi ko, subukan lang nila na wag sundin ang utos ng Kongreso. Totoo yun, kumbachero. Andun yun. So ang nasa party ho ng SMNI, ang burden of proof kung paano nila patutunayan na mali ang Kongreso parang ganun. sa harap ng NTC. 'Di ba? Ganun ang mangyayari diyan. Ang charge ay galing sa Kongreso. Suspindihin 'yan. Ang magdidesisyon ay ang NTC base sa kwento ni Attorney Rolex. At ang SMNI ang magdidepensa, sasabihin nila, hindi kami dapat masuspindi. Kaya lang, nung tumakbo pa si Congressman Suplico doon sa Congressman, kaibigan natin yan matagal natin kinover yan. Yung sinasabi niya, ang Congressman, hindi naman pwede mag-practice na. Hindi naman yun yung issue. Hindi naman yung issue Hindi talaga yung issue. Halimbawa, siyempre, pag nagkaroon ng hearing, halimbawa sa NTC, Congress will be represented by a lawyer din. O kaya ng OSG. Diba? Ito yan. Pwedeng OSG. OSG. So, ganun yan. Kung talagang maghihiring. Pero ang binabanggit ko kanina, kumbachero, na lahat naman tayo umaasa sa isang ideal world. Na lahat ay dadaan sa proseso. Magkakaroon ng hearing. Pakikinggan ito bago magdesisyon. Yun ang ideal. Pero sa totoong usapan, kaya nga sinasabi ko kay Congressman tapos na ang usapan. At siya na nga nagsabi kanina meron ng desisyon, pinapatsyahan na lang para na lang yun ang totoo. Congressman Suplico, yun ang totoo. Yan ang nangyayari sa kahit sino pa ang nakaupong presidente, kahit sino pa ang speaker. Kung ano yung gusto nilang mangyari, yun ang mangyayari. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 13 ng Desyembre 2023. 18 araw na lang. 2024 na. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matinding epekto ng El Nino sa bansa inaasahan sa 2024. Tsa-tsa, ikinakasan ng Kongreso sa susunod na taon. Alang-alang sa diwa ng Pasko, 2 SMNI host pinalaya na ng Kongreso. 5,000 pesos na Christmas payout ng DSWD, fake news. Naku po! Kaso ng COVID-19 sa bansa patuloy na tumataas.
Deadline ng consolidation ng PUVs hindi na palalawigin. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:09 ang ating oras. Balita. Alas 7:13 ang ating oras. Inaasahan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, 77% ng mga lugar sa Pilipinas o 77% ng Pilipinas ang makakaranas ng matinding tagtuyot sa katapusan ng buwan ng Mayo, susunod na taon. Sinabi ni Solidum na nasa 65 lalawigan ang makararanas ng drought, habang 7% o 6 na lalawigan ang makakaranas ng dry spell. Inaasahan ding tatagal hanggang second quarter ng susunod na taon ang El Nino na dahilan para mabawasan ang mga pag-ulan ng hanggang 80%. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan na palakasin ang aksyon laban sa epekto ng El Nino sa bansa. Sa sectoral meeting, naglabas ng direktiba ang Pangulong Marcos para sa isang updated National Action Plan, partikular sa tubig, agrikultura, enerhiya, kalusugan, seguridad at edukasyon. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, pinabubuo din sila ng Pangulo ng short at medium terms na mga hakbang laban sa impact ng El Nino hanggang sa ikalawang quarter ng 2024. Inaasahang iiral ang moderate at severe drought conditions sa malaking bahagi ng bansa mula Pebrero hanggang Mayo ng susunod na taon. Isusulong ng Kongreso ang bagong Pilipinas, bagong konstitusyon sa susunod na taon. Kinumpirma ito ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales matapos sabihin ni Speaker Martin Romualdez na desidido ang Kamara na isulong na ang pag-emyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay Gonzales, paano magtatrabaho ang mga mambabatas sa ilalim ng bagong Pilipinas kung luma naman ang saligang batas. Una nang sinabi ni Romualdez na nais ng kapulungan na maglunsad ng People's Referendum para desisyonan kung paano boboto ang Senado at Kamara sa pagbabago sa konstitusyon. Inalaya na ng House Committee on Legislative Franchises ang SMNI host na sina Lorraine Badoy at Eric Celis mula sa kanilang pagkakadetine sa Batasang Pambansa dahil sa humanitarian reason. Ayon kay Parañaque Congressman Gaston Bunting, ang chairman ng komite, nagkasundo sila na aprobahan ng release order matapos ang ipinatawag na pulong para talakayin ang apela ni Celis na makalaya para sa nalalapit na Kapaskuhan. Nilinaw ni Tambunting na walang kinalaman ang kanilang desisyon sa petisyon na iniharap ng pamilya ni Celis at Badoy sa Korte Suprema para sa writ of habeas corpus. Fake news ang napaulat na pamamahagi ng 5,000 pisong Christmas payout ng Department of Social Welfare and Development. Ang paglilinaw ay ginawa ng DSWD makaraang lumabas ang isang TikTok post. Ayan pag kayo'y nakatanggap ng ganito sa inyong cellphone, sa anumang pamamaraan, Facebook man yan, Instagram man yan o TikTok, ayan, huwag kayong basta-basta maniniwala. Ayan. Kasabay ang babala sa publiko na lumalabas na huwag i-click ang link. Ayun, meron pala na matatagpuan sa post para magparehistro. Git ng DSWD, hindi sila namimigay ng Christmas gift sa pamamagitan lamang ng pagre-rehistro sa link online. Kailangan umano ng mga dokumento gaya ng ID sa pagkuha ng anumang tulong o payout mula sa DSWD. Ang bilis nga namang makaloko pag ganito. Talaga. Pag sinabi mong DSWD, para kayo'y makatanggap, mag-qualify sa Christmas gift na 5,000, i-click lang yung link na to. Napakagagaling talaga ng mga scammer na yan. Isa pang matagal nang ginagawa yung sa Koreo, sa PhilPost. Baka kayo nakakatanggap din ng mga text na gano'n, na meron kayong unclaimed package sa PhilPost. Isipin mo,
Sino kaya? May nagpadala sa akin. Baka nga may nagpadala sa akin. Oo. Na hindi mo alam. Alam mo ba kung batsero na ako nung isang araw dahil sa antok na antok ako, may nag-message sa akin ganyan. May hinihintay pa naman talaga akong package. Na tiyempo. No? Ang nag-message sa akin ay Gmail account Yun, ganun nga. Gmail account. Parang sa ano. Pero sa text. Sa text mo mapasok, pero parang email. Field post, ano? Field post ang nakalagay. So, ito sa akin, Cartero panpierce@hotmail.com. Email, di ba? Kaya tapos nakalagay field post. Inumpisahan ko na kumbatsero. Inumpisahan ko na itong buksan nung nagkukuha na ako, nag-fill out na ako ng mga detalye. Teka, ba't hindi field post ang nag-message sa akin? Ba't itong email na to? Yung email. Yung pangalan na ito. Email yung address na yan. Kaya tinigilan ko na. Hindi ko na itinuloy. Kasi wala kang na-click na link. Meron. Ito kong batsero field post. Yun mismo ang na-click kong link. Nako! Napindo ko yung link pero hindi ko na dinala binigay yung mga impormasyon ko. Hindi kaya wala kayang napasok yan na kung ano. Wala naman. Yun nakaingat-ingat to kayo sa Mag-ingat to kayo pero ako ang gagaling. Nabuksan ko to kung batsero yung tinan nyo na. Talagang lalo na kung ikaw nga ay may iniintay, may inaasahang package. Wala naman akong papadala sa iyo kung batsero. Ba't may iniintay ka? Actually, tinitingnan ko nga rin baka nga umaasa ka ba? Umaasa din ako, baka sakali. Yun ang mahirap, meron kayong inaasahan, tapos makakatanggap ka ng ganitong mga... Ito message kong batsero. Field post, the package has arrived at the warehouse and cannot be delivered due to incomplete address information. Please confirm your address at the link. Ayun, napindot Parehong-pareho. Napindot ko yan, Parehong-pareho kung batsero. Hindi, pag pindot ko, ang makikita mo naman para siyang website ng gobyerno. Dahil tiningnan ko pa nga ilalim na ganoon Meron pang ibang mga .gov.ph. Magaling yung gumawa. Magaling. Pero nung inumpisan ko ng ilagay yung impormasyon, ayoko na nga. Kasi hindi ito field post talaga website. May nakalagay pa doon sa baba, reply 1 to activate the link or copy the link to your Safari browser and open it. The field post team wishes you a great day. Yun, tinan mo nga. Pareho tayo na natanggap kung batsero. Mag-ingat po kayo dito. Ito po yung nagpadala. Long high 948675 ipapaginamit sa iyo, Sa akin nga ito yung Cartero panpierce@hotmail.com. Mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo. Tatay Bonnie Aporo, mag-ingat po kayo. Ayan, Susunod! Tito Boy! Si Tito Boy may natanggap. Ano ito? At sino itong dalawang sikat na celebrity na ilang taon na rin ang relasyon pero kumpirmadong hiwalay na rin? Yan ba 12 years na? Yan ba si Sian Lim saka si Kim Chu? Wala pang clue na ibinibigay pero dalawang celebrity. Ay, lako. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 721. This time na at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:26 ang ating oras. Hindi pala si Tito Boy ang nakatanggap, kumbatsero, kundi ang mga nasunugan diyan sa Tondo, Maynila ay may natanggap. May tinanggap mula sa Operation Tulong. Ayun. Eto na si RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Natingin na Kaderia ang mobile kusina ng DZRH Operation Tulong ay sumugod dito sa Hapilan, sa Tondo, sa mga naging biktima ng sunog kahapon ng madaling araw. Hanggang sa ngayon ay nagpapakain ng lugaw na may kasamang itlog. Siyempre, masarap yung lugaw, Kajeri Katunying. At dito sa barangay 105, napakarapan gising ng mga kababayan natin na pasamantalang dito nanunuluyan sa cover court ng barangay 105
Ayan, bumungad sa kanila yung napakasarap na almusal ng Operation Tulong. At katabi ko si Kagawad ng Barangay 105. Kagawad Marlene Subokon. Kamusta po ang lasa ng lugaw? Masarap po. Naku, napakasarap. Napakasarap po yung lugaw ng DCRH Operation Tulong. Maraming salamat po. Ilang pamilya po ba ang lahat ng mga nasunugan kahapon na matagal araw? Bali, 280 po. 280 family. Pasamantala dito sila. Ilang cover court po ang... Dalawa po. Dalawang cover court pasamantala. At ito po sa proper at saka sa Happyland. Sa Happyland at saka sa proper. At kamusta po yung mga tulong na dumarating mula sa Manila LGU? Okay naman po. Okay naman. Tuloy-tuloy naman po ang... At yan, una-una, yung... Ito po, yung lugaw, napakasarap, ang itlog. Yan po, salamat po. Yan Jerry Catanyo. Marami pa rin dumarating dito. Yung kay sa loob kasi pinaka-cover ko. Paglabas mo, dito lahat. Ate May Binawan, pagod na. Dalawang kaldero na yata tayo? Dalawang kaldero na lang. Ilang kaldero pa? Isa na lang. Isang kaldero na lang. At ilang tao yun? 700. Okay, salamat kay Ate May. Malaking tulong yan sa mga kababayan natin. Mainitan man lang ang kanilang sikmura. Oo, at yung bukod ko, merong sa lugaw, may manok, tapos itlog, at merong siyempre may mineral water. Marami rito kasi pag-Jerry Catanyo. Maraming mga dito na natulog may makasama mga bata. Isa nila mga pamilya. May nakunong na tayo kanina. Halos walang nailigtas. Walang nailigtas sa kanilang saan sa ba. Kaya sila. Yan talaga. Pagsunog, yan talaga, no? Naubos sa kanilang gamit. Ang natira lamang, pati yung damit nila, mga suot, mga kasunod. Kaya pasamantala, overcoat ng barangay 105 dito sa Happyland, Tondo, Manila. Mula sa countdown na sa Pilipinas ni Jerry, ito si Mel Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Follow up lang muna tayo, kumbatsero, sa Department of Health. Nasa linya natin ang DOH spokesperson, si Yusek Eric Tayag. Yusek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning. Magandang morning sa inyo. Opo, tumataas po ang COVID cases. Sa report po sa amin kanina ay tumaas na ng 36%. Oo. Ano po bang ang sitwasyon ng mga ospital natin ngayon? Maraming salamat po. Tama po yan. Sa aming tala po, December 5 to December 11, umakyat sa 1,821 yung mga bagong kaso ng COVID na na-report sa buong bansa. At ang binabantayan po natin ay dito po sa Region 6, yan ng Western Visayas at sa Davao Region po. Ngayon, dito po sa Metro Manila, may 3 ospital po tayo na puno na yung kanilang allocation sa kaso ng COVID-19. Yan ang National Kidney Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, at saka yung sa private hospital, the Medical City. Pero sa pangkalatan, marami pa ring ospital ang bakante po ang kanilang allocated bed para sa COVID. O kaya lang Katunying, Ka Jerry, yung nantinignan namin yung positivity rate ay nung nakarang linggo ay nasa 8.4 lamang, ngayon ay 10.9. Ang threshold po natin ay 5%. So kung tumataas po, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Una, talagang marami tayong mga kaso. At pangalawa, maaari din naman na konti lang yung nagpapatest.
Kaya pwede kung konti nagpapate, pwedeng mangyari yun. Ganun ho ang Kaya expected natin. Baka yung numero natin na yan ay sa actual mas mataas pa. Pero diyan sa mga nasa hospital, Dr. Tayag, ano ho ba? May mga critical ho ba? May mga malala ang kondisyon? Oo, meron na. May severe at critical na. Ganun. Katunayan, tinitingnan namin itong intensive care unit. Mukhang napupuno na rin. So, inaasahan namin na baka sa mga susunod na araw o linggo ay ganun po. Ngayon, nasabi namin na pag bakunado ka ay maring di ka na ma-hospital. So tinitingnan namin ngayon itong mga nasa severe o critical kung sila ay kumpleto sa bakuna o hindi. O kaya naman may iba silang medical condition kung bakit bigla sila ay naging severe o critical ang kalagayan. Anong variant po ito, Doc Eric? Minomonitor namin yan. Inintay namin yung report ng Philippine Genome Center. Karamihan pa rin kasi yung XBB, yung variant ng Omicron. Pero sa ibang bansa, nababahala sila kasi yung variant na 2.86 at saka itong tinawag nilang Perola strain, yung JN.1, ay nakitaan ng mga eksperto na highly transmissible, ibig sabihin mas nakakahawa, at baka wala tayong ganong proteksyon sa mga bakunang natanggap na natin. Yung pong mag-positive, halimbawa po, mag-self-test, nag-positive, ano po dapat gawin, Doc Eric? Kailangan bang magpa-hospital pa o ano pong advice ninyo sa amin? Yung self-testing po, kasi ang nagpapatest sa katunying dalawang klase. Una, yung may nararamdaman na. Pangalawa, nagsususpecha siya, baka nahawa. Yes. Lalo na may nag-text sa kanya na positive ako, ingat ka. So, siya mismo magte-testing. Ngayon, pa nag-testing ka at wala ka namang nararamdaman, so, ibig sabihin nun, ay hindi mo naman kailangan mag-isolate. Magsusuot ka nga lang ng mask. Pero kung may sintomas ka na nag-testing ka, pakikiramdam mo sarili mo, lalo na sa mga sintomas na hirap ka ng huminga. O kaya kung may pulse oximeter ka, nakita mong wala na sa 90%. Na mapasa mo noon, delikado yon. O kaya naman, kung ikaw ay senior citizen at dami mo nang iniinom na maintenance medication, mas maganda na bumisita ka na sa ospital. Opo. Anong nakikita niyong dahilan, Doc Eric, kung anong dahilan? Ba't tumataas na naman na ganito? May kinalaman ho ba itong holiday season? May kinalaman din yan at saka sa mga variant na nagsa-circulate sapagkat marami nang lumalabas sa bahay ngayon. Tapos lalo na inalis natin yung mandate sa pagsuot ng mask at inaasahan na lang natin na yung mga senior citizen, mga buntis, o kaya may hinang katawan, ay kailangan nung mag-mask. Balik sa face mask. Sa pangyayari po na to, tingin nyo ba ay kailangan ng magkaroon uli ng calibrated imposition ng mandatory wearing of mask? May ilang bansa na ginagawa na yan, hindi lamang dahil sa COVID, kundi sa pangamba nila doon sa respiratory illness or walking pneumonia na report sa China at ibang bang bansa. Bagamat ang World Health Organization ay wala namang ini-issue travel advisory, yung tungkol sa mask ay may kinalaman po yan sa mga lugar na tumataas po yung mga kaso. So ang kagawan ng kalusugan ay pwede naman sila makipag-ugnayan at sila mismo ay pwede mag-impose yan kung kinakailangan. Pero ang kagawan ng kalusugan ay tinitingnan po yung tinatawag nating panganib sa mga
lugar. Halimbawa dito sa Metro Manila, mataas po ang kaso sa Quezon City at saka sa Makati po. Ayun. Nabanggit ninyo yung walking pneumonia. Ano po ang update doon, Doc Eric? Yung naunang 4 na binanggit ay magaling na yata. Meron pa ba tayong naitalang mga panibagong kaso ng walking pneumonia? Wala pa na dadagdag sa listahan namin, kaya nga inihikayat namin at ang aming kalihim na ay nasabi na nga sa mga ospital na kung may pagkakataon at nagsuspecha silang walking pneumonia, mangyari lamang na pa-testing yan. At kung wala silang kakayahan, pwede naman padala sa RITM para makonfirm po natin. Okay po. Doc Eric, maraming salamat po sa inyo at welcome back sa bilang tagapagsalita ng DOH. Wala ba tayong mga bagong sayaw dyan, mga dance moves para po sa kontra paputok? Sigurado meron niyang kaso niya. Ikaw talaga. Nami-miss na namin yun nung nawala kayo sa limelight. Kailangan natin yan para po sa public information. Salamat po. Thank you. Thank you, Doc Eric. Salamat po. Si USEC Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:38. This time check. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi palawigin pa ang consolidation deadline para sa PUV Modernization Program sa December 31. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat maantala at maapektuhan ng minority ang mayorya ng mga operators, bangko, financial institutions at ang publiko. Samantala, idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang December 26 bilang isang special non-working holiday. Ito'y magkaroon ng mas mahabang oras sa mga Pinoy na maipagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. So, ano pala yun? Martes, kumbatsero, yung 26. Oo. So, mula weekend, 23, 24, 25, 26. Ayan. Sa bisa ng... Wala rin pa ng pasok sa 30. Oo, walang pasok. Siyempre, pula. Pula yan, ha? Sa bisa ng Proclamation 425, sinabi ng Pangulo na ang long weekend ay hindi lang pagkakataon ng mga pamilya na magsama-sama at mas patatagin ang kanilang relasyon, kundi nagsusulong din ito ng domestic tourism. Tuloy ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston simula bukas. Ito'y matapos manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi na palalawigin pa ang deadline para sa PUV consolidation. Ayon sa Piston, walang malinaw na batayan ng gobyerno para ipagpilitan ang deadline at lalo lang nitong papatayin ang mga mamamayan. Tinawag din itong misleading ang sinabi ng gobyerno na 70% ng PUV operators ang consolidated na. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, Brian Kitoriano. Tingnan mo nga, pinakita pa sa akin kung batsero yung picture ninyo nung araw. Kasama si Jen Sobardiaga. Ang tagal na nun. Ang tagal na. Kumusta ba yung mga boses ni Brian na yan? Maganda pa rin. Maganda pa rin. Parang si Kuyang Els Bartolome na awang-awado sa mga nasunugan. Yun naman talaga. Pero magpapalit ng taon tapos masunugan kayo. Si Attorney Ronald De Vera, magandang morning dyan sa BIFAD. At magandang umaga rin, kumbatsero, kay Mami Sel. Mami Sel. Mami Sel, nalilito ka ba sa mga kausap mo, Mami Sel? Na mga taga, ganon? Hindi, huwag ka masyadong malito dyan. Pagtyagaan mo lang at magkakaigi rin dyan. Si Ambassador Harry Angping, nakatutok sa atin. Magandang morning. Yun daw mga gustong, sabi ni Ka Jerry Labasan, yung mga mapilit na dumaan sa fast lane. Ayan. Eto ang gawin ninyo. Bumili kayo ng bus.
Vaseline ang gusto nyong daanan. Uy, may pinapaliwanag sa iyo si Adonis, ha? Si Adonis. Ganda siguro ng katawan niya. Siyempre, Adonis. Kuya Adonis. Sabi niya, meron daw talagang mga lugar, kahit sa ibang bansa, na ang bus lane ay may peak hours at meron ding window hours. Tingnan natin kung yan ay dito kasi parang acceptable dito 24 sa atin. hours yata yung mga bus na umiikot-ikot dyan sa bus lane. Oo. Si Roel Tobor Tolin ay nagbe-birthday ngayon. Roel Tolin, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Si Kuya Eric Divina Gracia, sabi niya, grabe politika. Manunood na lang ako ng babalo sa YouTube. Ayun, pagka nalulungkot kayo, babalo is the name of the game. Yun lang. Eto na. Ang ating showbiz. Totoo nga ba? Sino ba itong dalawang sikat na celebrity na ilang taon na rin ang relasyon? Nahiwalay na rin. Alam na ni, nauna pa sa Katniel ang paghihiwalay. Alam ni RD Ronald Tanyan. Nakatutok din ba sa showbiz? Sa mga showbiz. Si RD Ninong Dong Tolentino. Ganun din. Si D.E. Aris Ramos at saka si ating Loida Busa. Alam na nila yan. Alam na nila yung mga kung sino ito. Parang alam na nila to, Tita Morley. Parang si Vic Lima na lang hindi nakakaalam. Magandang morning, Morley! Magandang morning! Yes! Yes! Ano na naman? Inagawa na naman ang party line. Mario Josepo. Nakatutok pa naman si Director Dennis Ayag Kuya George Santos, magandang morning. Kuya Obet Imperio. Saka siyempre si kumpetsero, si Secretary Amina Pangandaman. Si Secretary Amina Pangandaman. Si Yusek Gades Libiran nagrereklamo. Bakit? Nagrereklamo pagka daw ang ipinopost niya ay tungkol sa mga financial literacy, mga nangyayari sa wala yan. Wala daw nagko-comment. Pero pagka daw yung post niya, pag-ahon niya sa swimming pool. Asan ba yun? Pag-ahon niya sa swimming pool. Yun ang dami daw nagko-comment. Yun talaga Mukhang kailangan may ipakita ka para may maraming views and comments. Talaga. Pwede siguro pero magpayo ka habang kaahon mo sa swimming pool. Magpayo na tungkol sa financial literacy. Magpapayo ka pero yun andun ang setting mo doon. Baka ganun. Eto na. Nagbabalik na si Morley. Magandang morning, Morley. Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Well, sasagsagan ako nandito ngayon sa Lansangan, going to Cainta-Rizal. Pero nakakaloka sa Super Mega nakababaliw dahil 2 months na palang hiwalay. Ayan 2 months na daw na break itong si Kim Chu at si Sia Lim. Well, matapos ikumpirma nga nitong Katniel na sila ay break na at ito namang Richard Gutierrez at Sara Labati ay nagkumpirmado na rin hiwalay na. Hindi na ba maayos yun? Yung Labati kasi kasal yun baka naman maayos pa yun? Sana nga maayos. Baka naman. Kawawa naman yung mga bata. Pero paano maayos to? Para nakikialam na rin yung mga magulang ng isa't isa. Yun lang. Tapos yung tatay nagsalita na ng parking dog. Itong si Annabel Rama na pinatutunguhan o pinatutungkulan. Kaya naman lalong lumalalim. Pag may nakikialam, dapat yung mag-asawa lang ang nagka-problema. Mag-asawa ang gumawa ng solusyon. Ayos. Pero this time ay eto na ngayon yung pangatlong lumilinaw na anytime ay pwede na rin umamin sa tunay na dahilan ng hiwalayan kasi ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon. Wala pa rin itong si Tian at itong si Kim Chu. Pero kung lilimiin o sasabihin kung ano talagang tunay na dahilan ng hiwalayan, ano ba? Ay posibleng third party. Third party. Ganon. Third party ang posibleng dahilan ng hiwalayang Kim Chu at itong si Sian Lim. Sinong may ka-third party? Sinong may ka-third party?
Ang sabi, ang lumalabas na may ka-third party ay si Kim Chiu na kung saan ay jowa daw nito si Paolo Abilino na super sweet sa kanya. Pero ang problema, baka nalinlang lang kayo niyan. Ang problema ka Jerry at Katunying, si Paolo Abilino ay mukhang nakipagbalik ka naman kay Janine Gutierrez. Kaya ayan, mukhang maiiwan sa ere si Kim Chiu. Pero balita rin na itong si Sian Lim ay may jowa din. Ganon. Kaya naman samot-sari ngayon ang mga usap-usapan ng mga hiwalayan. So, may mga kwento rin, Morley, na naiinip na itong si Kim Chiu. Hindi man lang nagpaparamdam ng kasal o ano man itong si Sian Lim. Ganun. Malamang pwede din. Mga ilang taon na ba si Kim Chiu? Si Kim Chiu? Abay, nasa 30 na rin siguro. Ganun ba? 28, Hindi halata. Oo, mga 28 na rin siguro yan. But anyway... Kala ko, kasing edad lang niya si Cyril Manabat eh. Pero sa totoo lang, ka Jerry at Katunying, nakapagtataka, no? Bakit nga hindi lang mga artista ang naghihiwalay ngayon, maging yung mga ordinaryong ikakasal na lang, ay biglang naghihiwalay pa rin. Sino? Dalawa nga sa mga listeners ko yung mga anak nila o pamangkin nila ang... Ikakasal na lang, hindi na natuloy ang kasal. Oo, si Ana Valencia, yung anak niya, ang ganda-ganda para artista, hindi natuloy. Tapos yung pamangkin naman... Bakit? Bakit hindi natuloy? Hindi na naman, ewan ko kung biglang may madumarating na na problema. Siguro, mainam na rin namang magkahiwalay na kaysa makasal pa. Kung hindi naman sila para sa isa't isa. Kay Tom Rodriguez at Carla Avellana, diba? na matapos ang 3 buwang pagpapakasal ay naghiwalay na. Ayan, bago tayo maghiwalay, maraming salamat sa inyong dalawa at bago na, ako po si Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pabu! Hindi ng mga hiwa-hiwalay na yan. Si Coach Spolstra ng yung Filipino-American ng Miami Heat. Didiborsyo doon sa asawa. Uso talaga yan, kumbachero, yung mga hiwa-hiwalay. Si Ana nga, hiniwalay niya kagad yung puti sa dikolor. Si Ana. So sabi mo, kung mainam na rin yung ikakasal pa lang, naghiwalay na. Mainam sa ikinasal pa. Isip-isipin mong sakit ng ulo yun. Pagkatapos lang ng ilang buwan, maghihiwalay. Yung iba nga, ilang linggo lang, hiwalay na kagad. Mabuti yung iba nagpapakasal sa Las Vegas lang nagpapakasal, drive-thru nga lang yung pagpapakasal. Kaya ang handaan, drive-thru din. Ikot lang na ganun sa burger house. Ay, nako. Pangunahing balita sa sports. Sa sports, giniba ng Filipino-American chess grandmaster na si Wesley So ang world number 1 na si Magnus Carlsen sa 2023 Champions Chess Tour Finals sa Toronto, Canada. Isinalabi ni So ang pambihirang pagkatalo kay Carlsen via Armageddon sa ika-5 round ng laro para selyuhan ang solo lead sa chess tour. Hindi na kontento ang Pinoy sa pagpapabagsak sa reigning titleist at dinominan niya rin sa ika-6 na round si Grandmaster Nodirbek Absutorov ng Uzbekistan. Opisyal na naging mamamayan si So ng Amerika noong 2021 matapos na hindi masiyahan sa National Chess Program ng Pilipinas. So itong laban na to, kumbachero, ang bitbit ni Wesley So ay bandila ng Amerika. Iyon. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang tanong! Oy, kumusta ka raw? Sabi ni Kuya Romel Sitin. Oo nga pala. Kuya Romel. Huwag mo kalilimutan, ha? Kuya Romel. Para kayong si Caselo Lagmay, nagpapaalala lang din si Caselo. Caselo, magandang morning. Oy, si Secretary Ralph Recto pala. Ralph Recto. Totoo bang malilipat ka na sa DOF? Ilang linggo nang ganyan ang balita. At hinihintay lang daw na ma-appoint no si Secretary Ben Jokno na chairman ng Maharlika. Ganun ba? Ganun pala.
Ay, eto pala akong batsero. Baka gusto mo nang masubukan itong all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Aba, ano pa hinihintay mo? Mister, regaluhan na si Mrs. ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid para hindi kayo maghiwalay. Yun! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!